Isiniwalat naman ni Justice Secretary Boying Rimulya na posible umabot sa 100 katao ang biktima ng pagdukot at pagpatay kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero at isang mga pangyaring opisyal ng gobyerno umano ang nasa likod nito. Ikukwento yan sa atin ni Joshua Dayan-Dayan. Ibinunyag ni Justice Secretary Boying Rimulya na posibleng umabot sa halos 100 sabungero ang biktima ng pagdukot at pagpatay, hindi lang ang 34 na nauna nang naiulat. Ayon sa kalihim, may sangkot na makapangyarihang opisyal ng gobyerno sa likod ng karumal-dumal na krimen na sinasabing naganap noong huling bahagi ng Administrasyong Duterte. Nakakakilabot umano ang mga detalye ng kaso. Kada isang pagpatay ay may budget na 500,000 pesos. Inilarawan din ni Rimulya ang lawak ng impluwensya ng tinutukoy nitong government official na kayang-kaya umanong kumausap ng Supreme Court. Ganito umano kalaki ang taong kanilang binabangga sa investigasyon. Sa kredibilidad ng tumatayong testigo na isa sa orihinal na mga suspect, garantisado umano ito dahil katiwala siya mismo ng isa sa principal suspects na mayroong access sa mga dokumento, sa mga voucher ng kill contract payments, proof of death videos, at maging sa mga direktang kill orders. Pinoproseso na ang kanyang pagsasailalim sa Witness Protection Program o WPP. Kasama ang Philippine National Police at Philippine Coast Guard maglulunsad ng pagsisid sa Taal Lake upang hanapin ang mga bangkay. Bukas din ang gobyerno sa tulong ng Japan para sa mas advanced na kagamitan sa isasagawang operasyon. Ako si Joshua Dayan-Dayan para sa Kwentong Politiko.